na ang letter sender for today sa Yes Diaries Book 2. Magandang hapon mga kapares, ang liham natin ay galing kay Che. Dear Ate Karen, good afternoon to you and to all listeners of Yes Diaries Book 2. Just call me Che. Sumulat ako sa inyong programa upang humingi ng payo tungkol sa aking problema. Ate Karen, what bothers me now is my best friend who was so very close to me. Nagsimula ang friendship namin nang makilala ko siya sa opisina. Simula noon, lagi niyang sinishare sa akin ang mga problema niya with a lesbian lover. Habang tumatagal, lalong nagiging malalim ang aming pagkakakilala sa isa't isa, kaya naman we became best friends. Simula rin noon, naging kasama na ako sa kanyang circle of friends. Lagi niya akong ini-invite kapag may outing, kaya naman nakilala ko na rin ang kanyang karelasyon na lesbian. One time during one of our outings, nasa swimming pool kami at nagkahamunan na kailangan kong tawirin ang swimming pool na 6 feet ang lalim. Ang sabi ko sa kanila, hindi ako marunong lumangoy, pero mapilit sila. Isa pa, nangako ang karelasyon ng best friend ko na sasagipin niya ako kung sakaling malunod ako. Lingid sa kaalaman namin, nagsiselos na pala ang best friend ko sa akin. Pero matapos ang outing na ito, normal pa rin ang pakikitungo ng best friend ko sa akin. Friendly pa rin siya at hindi niya pinakita ang totoo niyang nararamdaman tungkol sa akin at sa karelasyon niya. Pero makalipas ang 4 na buwan, inamin niya sa akin na nagsiselos siya sa akin at may kutob siya na kami na ng kanyang karelasyon. Dahil raw dito, lagi silang nag-aaway ng karelasyon niya at may mga pagkakataong muntik na silang maghiwalay ng dahil lang sa akin. Simula rin noon, nag-iba na ang pakikitungo niya sa akin. Sinisiraan na niya ako sa 2 kong close friends sa opisina. Mismong isa sa mga close friends ko ang nagkukwento ng lahat sa akin. Nahihirapan ako sa sitwasyon namin, Ate Karen. At tila parang lumalala na ang sitwasyon. Last week, pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao at dahil doon ay kinumpronta ko na siya dahil sa pagtrato niya sa akin. Grabe, nagulat ako talaga sa mga pinagsasabi niya na inaagaw ko ang karelasyon niya sa kanya. Gusto ko sanang depensahan ang aking sarili pero hindi ko na nagawa dahil nag-walk out siya at hindi man lang niya pinakinggan ang aking mga paliwanag. Talagang I was so disappointed with her dahil napakakitid pala ng utak niya at hindi man lang niya ako binigyan ng chance to explain my side. Wala rin siyang valid reasons o ebidensya na may relasyon kami ng girlfriend niya para sabihing inaagaw ko ang karelasyon niya. Na-realize ko tuloy na kaya siya nagkakaganyan ay dahil sa kanyang mga insecurities. May unang karelasyon pala kasi ang girlfriend niya na parehong-pareho sa pag-uugali ko. At lalo pa siyang nagduda sa akin dahil hindi raw ako magkwento at medyo secretive raw ako. Ate Karen, I was misjudged by my actions. Talagang iniyakan ko ang lahat ng ito and I had no peace of mind at work. She just rejected me and walked away. What should I do? All I wanted is to make everything right. Please help me. Maraming salamat and more power sa Yes FM. And Ate Karen, please play the song A Friend. Para po ito sa aking best friend. Respectfully yours, Che.